And we will rejoice and be glad in it. Amen po? Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin panandalian. Ama naming nasa langit, maraming pong salamat sa panibagong araw na ito na binigyan mo po kami ng napakagandang panahon, O Diyos, at Lord, idinako mo po ang inyo pong mga anak sa lugar na ito upang sama-sama ka po naming sambahin. At Lord, malaya ka po naming mapapurihan. At Lord, 2 or 3 gathered in your name, there you are in the midst of us. Nananampalataya po kami na naririto ka po sa aming kalagitnaan. Lord, kalugdan mo po ang aming mga buhay. Kami po ay nagpapakumbaba. Lord, inaamin po namin na kami po ay makasalanan. Nagkasala po kami laban sa inyo, O Diyos. Kami po ay inyo pong patawarin, linisin ng inyo pong mapupulang dugo. Maraming pong salamat at ihanda mo po ang aming mga puso upang Lord, maalayan ka po namin ng pagsamba na nararapat po sa iyo. Maging mabalong samyo po ang buhay ng bawat isa, ang aming puso't pag-iisip, maging mabalong samyo po ang aming wagas na pagsamba na nararapat lamang sa iyo, O Diyos. At iniimbitahan po namin ang banal na Espiritu, Lord, na ikaw po ang maghari, mamayani sa aming mga buhay, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos na pinakamainam na palakpak na nararapat po sa Kanya. Hallelujah! 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 Tayo po yung bawi sa ating Panginoong Diyos. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay at imbitahan po natin ang banal na Espiritu na siya pong magbabago ng ating mga buhay. Hallelujah! Ngayon na ang panahon pang magpuri sa makaligan na magaling sa tanging hari. Itaas iangkal ang banal ng ngalan niya. Halina't sumamba sa tahanan ng Diyos. Ngayon na ang panahon, pang magpuri sa magaligan na magalay sa tanging hari. Itaas iangkal ang banal ng ngalan niya. Halina't sumamba sa
Hallelujah po, tayo po ay may kagalakan, may kalakasan. Hallelujah! May galak, may saya, may uba sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap lang, puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, may papuri para sa Diyos. Lahatid ng puso, pinagpala ng lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri at ang pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay panalat sa yung mga kababaihan naman po umawit. Handog awitin po natin ang ngumiti sa ating mga labi. Hallelujah! Yung mga kalalakihan naman po magpuri sa Diyos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat puso na papagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Sama-sama po natin awitan ng Diyos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para kanino po? Ay para lang sa Kanya. Tayo aawit, aawit sa sayaw, luwalhati, papalakpak sisigaw, kadakilain, nagumabaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Aawit sa sayaw, luwalhati, papalakpak sisigaw, kadakilain, nagumabaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay na nagkakaloob po sa atin ng kagalakan, kapayapaan, kalakasan. Ngayon pong umaga po ito, maraming pong salamat sa tong Espiritu pagkat naririto ko po sa aming kalagitnaan. Patuloy mo po kami binibigyan, pinag-uumapawan po kami ng pag-ibig na nagmumula po sa inyo, aming Ama na nasa langit. Maraming pong salamat. Patuloy mo pong siya sa atin ang puso ng bawat isa po sa amin. Panginoong Diyos, ang tangi po namin nais ngayong umagang ito ay ang mapapurihan ka, maitaas, maideklara namin ng aming Diyos na ang Panginoong Jesus, ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, ang Diyos, sarili po namin tagapagligtas. Walang ibang katulad mo, O Diyos. Hallelujah. And Lord, we declare your word. It's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Continue, O God, to saturate us. Continue, O Lord, hallelujah, to consume us with your fire, Holy Spirit, as we worship you. Sweet Holy Spirit, we worship you today, O God. Hallelujah. We give you reverence. We welcome you. You are very welcome
in this place and in our lives. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We welcome you, Lord. Our deep desire, Lord, to worship you. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Inaasam, dinadalangin, ang iyong pagsama ay manatili. Kami lumalapit, O Diyos, lumalapit, nagsusumamo. Ang iyong pagkilos ay maranasan sa araw na ito, sa araw na ito, sa buhay kong ito. Minimithi, minimithi, ikaw lamang kailangan ko, kailangan ko. Pagsama mong lubos. O Banal na Espiritu, we call upon your name. O Banal na Espiritu, inaasam namin ang pagsama mong muli. O Banal na Espiritu, inaasam namin ang pagsama mo't pagkilos mong muli. Banal na Espiritu. Let's call upon the Holy Spirit. Inaasam, dinadalangin, ang iyong pagsama ay manatili. Lumalapit, nagsusumamo. Ang iyong pagkilos ay maranasan sa araw na ito, sa araw na ito, sa buhay kong ito. Minimithi ka namin, minimithi, ikaw lamang kailangan ko. Pagsama mo lubos.
Dasal namin ang pagsama mo muli. Sa piling mo napapawi ang pangamba. Sa piling mo lubos ang pag-asa. Sa piling mo nalakay umapaw. Sa piling mo, oh Diyos, ideklara po natin. Sa piling mo napapawi ang pangamba. Sa piling ng ating Panginoong Diyos lubos ang pag-asa. Sa piling mo kalakay umapaw. Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo, sa piling mo napapawi ang pangamba. Sa piling mo lubos ang pag-asa. Sa piling mo kalakay umapaw. Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, mga Espiritu, sa piling mo. Hallelujah! Welcome po natin ang mga Espiritu sa ating mga buhay. Hallelujah! Oh, hallelujah! Sige po, patuloy na damhin natin ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan na nagbibigay sa atin ng katiyakan na sa piling niya tunay nga po ang ating pangamba sa ating mga buhay, maging sa ating kapaligiran ay tunay nga po, O Diyos, ay mapapawi. Salamat po, O Diyos, tunay nga na meron kaming ngiti sa aming mga labi sapagkat ang katiyakan na ikaw ay sumasagot at sasagot sa aming kalagitnaan, maging sa pag-aaral na yung salita ay amin nga pong mararanasan. O Panginoong Diyos, patuloy pong inaalay namin sa iyo ang aming gawain sa umagang ito. Nawa Ama, una sa lahat, ikaw ay malugod sa buhay ng bawat isa. Una sa lahat ay maibigay namin sa iyo ang pinakamataas na karangalan at pagsamba sapagkat ito lamang ang ninanais mo para sa amin mula sa aming Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Huwag po muna tayong upo. Patuloy po nating sasambahin ng Diyos. Alam nyo, meron po tayong 24 hours sa isang araw na kung saan nais ng Diyos ang araw na ito ay araw ng pagsamba sa Diyos. Sabi nga po sa kanyang salita sa Old Testament, hindi ba, na sa ikapitong araw, ang Diyos ay magpapahinga upang ang lahat ng binigyan niya ng buhay ay magbigay naman ng karangalan sa Kanya. So sa mga oras ito, patuloy po nating purihin ang Diyos. Patuloy na sa pagpupuri sa Diyos, hindi tayo magkakamali. Patuloy na sa pagpupuri ng Diyos ay darating sa atin ang kasagutan ng ating mga panalangin. Sige po, patuloy nating awitan ng ating Diyos. Abutin po natin ang kalangitan, ang trono ng langit sa pamamagitan ng ating wagas at tunay na pagsamba. O Diyos, inihahain po namin ang aming espiritu, ang aming kaluluwa, ang aming buong puso sa umagang ito upang maranasan namin at makamtan mo ang pagsamba na ninanais mo na bumula sa iyong mga anak. Yes, O Lord Jesus. Yes, O Father. Yes, O Father.
Espiritu. Yes, oh Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for all the convictions of Father. Salamat sa convictions of Holy Spirit na patuloy namin nararanasan na siyang nagbibigay daan upang ang bawat anak mo ay magkaroon ng katuwiran sa iyong harapan. Yes, we thank you, Holy Spirit. Yes, Glorify, Holy Spirit. glorify you, Holy Spirit. Yes, O Holy Spirit, nakutin mo nga po ng iyong kapangyarihan ang puso ng iyong mga anak, ang aming hulbing, Lord Jesus, sa umagang ito, as we worship you, O God. Hallelujah! Holy Spirit, move in our midst, Lord. Hallelujah! Move in our midst, O Holy Spirit. Kinakailangan ka namin, Holy Spirit, sapagkat kung wala ka sa aming kalagitnaan, ang lahat ng bagay ay walang halaga, Panginoon. Yes, O Holy Spirit. Salamat po, Banal na Espiritu. Thank you, Jesus. O Father in heaven, Jesus, our Savior, Holy Spirit, na nagko-convict sa amin pong kalagitnaan. Patuloy, O Diyos, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pagsamba, tunay ang kulang ang panahon upang ikaw ay aming sambahin. Pero kahit maikli lamang ang panahon na sasambahin ka namin sa umagang ito, we will give you the best of the best, Lord Jesus. Ibibigay po namin sa iyo ang pinakamataas na pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sige po, maraming salamat sa ating lahat. At tayo po ay makakaupo na. Naramdaman po ba natin ang pagkilos ng Santong Espiritu? Nakakaiyak ang pagkilos ng Santong Espiritu. Alam niyo po kung bakit nakakaiyak, sapagkat tayong lahat ay maruming basahan sa kaniyang harapan, tinubos, pinatawad, at heto ngayon, sa kaniyang katuwiran, sa kaniyang mercy and grace, tayo ay nakakatayo na upang magpuri sa kanya, makinig ng kanyang banal na salita, at humarap sa kanya sa bulwagang ito. Amen? Yes, palakat po natin ang ating Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa umaga pong ito, tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. At sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po natin hahayaan na hindi ang purong salita ng Diyos ang ating mapakinggan. Pero bago ang lahat, hayaan niyo po na akin nga pong i-welcome ang ating mga kapatid na idinako ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito po ay sa pangunguna po ni Sister Riza May Villando. Sige po, itaas nga po natin ang ating kamay at palakpakan natin ang Diyos. Gayon din po, Sister Lindsay Trinidad, si Sister Ailey or Ili Trinidad, and si Sister Barbie Rain Dal. Pakitaas nga po ang ating mga kamay. Amen. Salamat sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay nagpadala ng mga kaluluwa na minsan pa'y nadagdag upang sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Alam niyo mga kapatid, kayo po ay hindi sinasadyang dinala ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ang Diyos ang kumilos upang po kayo ay makarating dito upang mas makilala niyo pa ang ating Panginoon sa biblical at mas malalim na kaparaanan. Kayo po ay nasa Jesus is Lord Church na kung saan ang purong salita lamang ng ating Panginoon, ang Bible, ang ating pag-aaralan, at gayon din naman ang pag-uusapan lamang natin ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Sige po, ako po ay larako na doon sa ating, sabi nga, di ba, lagi nating naririnig, pinakamahalagang bahagi ng gawain ng Diyos. Although, lahat naman po ay mahalaga. Lahat ng bahagi ng gawain ng Diyos ay mahalaga. Pero dahil sa pag-aaral ng salita ng Diyos, dito po natin siya lubos nakikilala, dito tayo nakakakuha ng kalakasan sa pamagitan ng kaniyang salita. Sa ating pong team, babanggitan ko lang po yung ating team. Yung ating team, sabi po doon ay Christ's presence is the answer. Paano
ba natin mapapatunayan na ang presensya ng Diyos ay kasagutan sa ating mga hinihingi o sa lahat ng ating katanungan o sa lahat ng ating kahilingan? Pag po tayo ay nananalangin, pinag-aralan natin kanina sa pamagitan ng panalangin, ang presensya ng Diyos ay nating nakakatagpo. Sa pamagitan ng ating prayer and fasting, na palagi po nating natututuhan kay Sister Glo. At ngayon naman po, alam ko na maraming panahon na napapag-aralan natin ang prayer. Marami ding panahon na napapag-aralan natin ang fasting. Pero sa umaga po ito, gusto ko pong pag-aralan natin o bigyan natin ng halaga, although lahat naman po ay mahalaga, bigyan po natin halaga po yung presensya ng Diyos. Yun po, sabi po dito kukuha po ako doon sa 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 30. Hindi ko na po ito babasahin lahat. Pero sino po sa ating kalagitnaan ang nakakakilala kay Haring? No, hindi nila kilala. Sino po ang nakakakilala kay Haring? Iwasan po. Tama po. Sige po, sabi po dito, as they began, kukuha na lang po ako dito sa 2 Chronicles. As they began, chapter 20, verse 22, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. So alam naman po natin na dumating sa hari ang isang balita na sila ay sasakupin o sila ay lulusubin o sila ay lulusubin ng tatlong mga bansa. Ito po ay ang Moabita, Ammonita at ilang Meunita. So tingnan po natin. Yun nga lang isang bansa. Alam niyo po yung Iran, di ba? Inano siya ng Israel. Isang bansa lang. Halos matunaw na ang isang bansa o isang pamayanan. Pero nakita po natin dito 3 bansa. Ito po ay apply naman natin sa ating mga buhay, sa ating personal, sa ating pagkatao, sa ating personal na buhay. Kung tayo ay lusubi ng mga sakit at karamdaman, kahirapan, o tatlong kahirapan lang ang dumating sa atin, gaano ito kahirap. Matatawag mo pa ba ang Diyos? O ikaw ay mag-aalala na lamang? Pagka yung dagan-dagan na, madaming-madami na, yung pong ating nararanasan sa ating mga buhay, ano po ang ating gagawin? Pero katulad po, nung paglusob, nung mga kaaway, ang maganda rito, no, di ba, alam naman natin na Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So pag alam natin na ang laban ay labang espiritual, hindi tayong mag-aalala. Kasi ang Diyos natin ay espiritu. Ang Diyos natin ay espiritu na siyang lalaban doon sa mga bagay nito. At alam din natin na doon sa spiritual realm, merong nagaganap na labanan. Di ba? Pag meron tayong pinapanalangin, bago pa yan natin labanan sa pamagitan ng prayer and fasting natin, sa ating mga pag-worship sa Lord. Di ba? Ganun yung paglaban natin sa mga problema. Pero, bago pa man yan, alam natin na merong sa spiritual realm, meron ng labanan na mangyayari. Bago pa natin ito labanan, alam natin na merong labanan na mangyayari sa spiritual realm. At sa spiritual realm po, ang naglalaban ay ang kalakasan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon para po malupig niya yung mga dark forces of darkness. Yung mga kalaban na hindi natin nakikita, yung mga kalaban na nagpapadala sa atin ng sakit at karamdaman, yung mga kalaban na nagpapadala sa atin ng mga problema. Amen? Hindi naman alam natin na hindi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng problema, kundi yung mga dark forces, yung mga forces na masasama o padala ng kaaway ang mga bagay na yan. At alam din po natin, katulad ng binasa ko kanina, ang laban natin ay hindi labang physical. Ang laban natin ay labang spiritual. Alam niyo po, kahit physical, yung problema natin, may sakit tayo at karamdaman, kahit wala tayong pera, pero
Pero yung mga physical yan, pero iyan ay pwedeng pangyarihin ng Diyos sa espiritual na pamamaraan. Amen? Sa pamamagitan ng mga natutunan na natin na prayer, fasting, and praise and worship. Tayo po ay darako lamang dun sa praise and worship ang ating pag-uusapan sa umaga pong ito. Sabi po dito, worship is more than just singing, hindi po or attending church service. It is a powerful spiritual weapon. So ang ating pong pag-worship, lagi po natin itanim sa ating puso at kaisipan na sa ating pag-worship, hindi yun lamang tayo ay makapag-worship. Hindi yun lamang na masabing tayo ay nag-worship. Lagi po nating isipin o lagi nating itanim sa ating puso at isip na ang worship po, ito po ay kayang magpabagsak ng lahat ng ginagawa ng kaaway sa ating mga buhay. When we worship God in spirit and in truth, sabi po dito, He moves on our behalf. Sa pamagitan pala ng pag-worship natin, kumikilos na ang Diyos. Hindi na natin kailangan pang makipag-gitan, makipag-gigilan sa kaaway. Mag-worship, pagtaputan tayo nag-worship, kumikilos na ang ating Panginoon. At sabi po ay, today, we will explore how worship is directly connected to answered prayer by looking at the story of King Jehoshaphat. Amen? So, alam ko po, narinig niyo naman na yung kwento, ano? Fasting, praying, then worship. Ang lagi po natin ginagawa, nagpe-pray po tayo, nagpa-fast po tayo, at nag-worship tayo. Yun kasi yung pinaka-the best na po na ating magiging paraan upang matalo ang kaaway sa ating mga buhay. Tatlong bagay po na ito ay nag-lead us to victory. Gusto ba natin ang victory? Amen! Lahat tayo gusto natin ng victory sa ating mga buhay. Pero kung napapractice natin ito, huwag tayong matapos sa pagpipray lang. Huwag po tayong matapos sa pagpa-fasting lang. Matapos po tayo sa pagpupuri, pagsamba, pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos o pag-worship po sa ating Panginoon. Complete package na yan. Pag yan po nasunod natin, wala nang dahilan si Lord upang hindi katagpuin ang lahat ng ating ninanasan. Pero alam niyo po, nakita ko po doon sa 2 Chronicles 20, verse 13. Isang napakagandang nakita ko habang inaaral ko yung buong chapter na ito. Sinabihan ng hari ang lahat ng kalalakihan kasama ng kanilang ama at mga anak. Di ba alam naman natin na bago pa tuluyan silang magpatiano dun sa worship, alam natin na nag-declare muna ng prayer, nag-declare muna ng fasting. Pero isang mahalaga dito, kasama ang lahat ng kalalakihan, ang mga kababaihan at kanilang mga anak. Sino po sa ating kalagitnaan ang kasama natin ang ating pamilya? Amen. Alam niyo po, magkaroon po tayo ng desire. Kung hindi pa man natin nakasama ang ating ama, ang ating ina, ang ating mga anak, magkaroon tayo ng desire na makasama natin sila upang sa ganun wala nang maging dahilan ng Diyos, upang hindi katagpuin o sagutin ang ating mga panalangin. Sabi po sa number 1, worship positions us to receive answer from God. Ang pag-worship pala ay isang posisyon. Ipinoposisyon na tayo parang makamit natin o makuha natin yung kasagutan ng ating panalangin. Bakit nag-declare ang hari ng worship? Kasi kaya siya nag-declare ng worship upang after ng prayer and fasting, nag-declare siya ng worship. Sabi nga, di ba, pinili ang mga mahuhusay umawit. Alam niyo po, hindi naman natin talaga kailangan ng sobrang husay nating umawit. Kung mahusay lang yung laman po ng puso natin, sa harapan ng Panginoon, sapat na yon upang umawit tayo sa Diyos. Hindi pwedeng maging dahilan na hindi maganda akong umawit. Baka hindi sagutin ng Diyos ang panalangin. Hindi po. Sapat na ang kagandahan ng ating kalooban. Sapat na yung kalinisan ng ating puso upang manguna tayo sa pananalangin upang ang lahat ng mga ipapanalangin ay magkaroon po ng kasagutan. When King Jehoshaphat
heard that a vast army was coming against Judah, he did not panic. Pag po meron tayong sinabi alam niyo po, kailan lang, sinabihan ako ng doktor ng asawa ko, in 6 months time, pag hindi yan umayos, dialysis na yan. Anong klaseng ito? Anong klaseng, di ba? Anong klaseng balita ito? Isang hindi napakabagandang balita, pero sabi ko nga, kagaya ni King Jehoshaphat. Instead, he turned to God in prayer and fasting. Nabahala si Jehoshaphat o humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niyang makayuno ang lahat ng mamamayan ng Judah. Kung meron pa po tayong mga panalangin na hindi kayang sagutin ng prayer and fasting, magpatianod tayo sa pag-worship, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Wala. Yun ang hiningi ng Diyos eh. Sige po, maniwala tayo. Ako naniniwala. Sabi ko, Lord, salamat meron akong anak na nag-worship sa iyo. Salamat meron akong anak na ginagamit na mag-worship. Alam ko, Lord, ito ay isang benefits na sa aming buong pamilya. Instead of focusing on problem, he focused on God. Sa atin po, instead na mag-focus tayo doon sa problema, hindi ako nagpo-focus sa balita ng doktor ng asawa ko, hindi ako nagpo-focus doon. Nagpo-focus po ako sa Panginoon. Sabi ng Lord, mag-focus ka sa akin, anak, mag-pray ka, mag-fasting ka, and worship me in spirit and truth with a clean heart. Gagawa ako ng himala. And I pray to the Lord na hindi lamang 70, hindi lamang 80. Yan ang faith ko eh. Lord, yan ang faith ko. Makakarating ang edad ng aking asawa. Alam niyo po, yung faith natin, paghawakan natin yan, hindi lang natin paniwalaan. Panghawakan natin yan at paniwalaan natin yung faith po natin. Amen? At sabi po dito, ano ang key lesson na ating makukuha? Anong lesson na makukuha po natin doon sa ginawa niya ng hari? Worship shifts our focus from our problems to God's power. Amen? Pag may problema, lagi nating isipin na pinafocus lamang tayo ng Diyos upang ang power ng Panginoon ay ating makamtan at maranasan. Doon lang tayo mag-focus doon sa power ng Lord sa kanyang gagawin. It aligns our hearts with His will. Ang ating mga puso ay inaalay ng Diyos sa kanyang kalooban, making us ready to receive His answer. Amen! Praise the Lord! Ang saya, di ba? Yung ating mga pag pala may problema, yung ating mga puso, pag titingin lang tayo sa power ng Diyos, ang ating mga puso inaalign lamang niya. At binibigyan lang tayo ng readiness. So, inire-ready lang niya tayo to receive His answer. So, merong kasagutan, amen? May tiyak na kasagutan kasi yun ang sabi ng Diyos. At ang Diyos ay hindi sinungaling. Sa pangalawa na po tayo. Sa una, worship positions us to receive answers from God. Nilinigay na tayo doon sa posisyon na kung saan ay sasagot na ang Panginoon. At sabi sa number 2, worship invites God's presence in our situation. Sa atin pong pag-worship, ito pala ay pag-i-invite sa presensya ng Panginoon sa ating sitwasyon. Amen. Iniimbitahan natin ang presensya ng Lord doon sa kung anumang sitwasyon tayo. Kung anuman ang kinakaharap nating kabigatan, problema, sakit at karamdaman. In response to their prayer, God spoke through Jahaziel, saying, "Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's," sabi ng Panginoon. Amen? Nakakatawa, di ba? Laging may katiyakan ng salita ng Diyos. Pagpalapalagi nating wino-worship ang presence ng Lord sa pamamagitan ng ating pag-worship sa bawat sitwasyon na meron tayo. Sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot. Sino pa ang natatakot pag may problema? Meron pa ba? Wala na. Wala na tayong kakatakutan pag may problema tayo. Kasi sabi po ng Panginoon, vast army, ang dami. Ibig sabihin, madaming problema tayong nararanasan o kung meron man. Salamat kung isa lang yan. Pero kung marami
marami tayong nararanasan mga problema. Ang battle na iyon is not ours. For the battle is not yours, but God, sabi ng Panginoon. Ang laban na meron tayo, alam nyo, laban tayo ng laban eh. Laban tayo ng laban sa pamagitan ng prayer and fasting and worship. Laban tayo ng laban sa kaaway, sa pamagitan ng pagtanikala natin sa kaaway, sa pagpapalayas natin siya sa kanya doon sa impyerno. Pero ang sabi ng Lord, ang battle daw ay sa Panginoon kung tama po ang direksyon na ating tinataglay. Anong tama? Prayer, fasting, and worship. Kung tama, ang laban ay sa Panginoon. Pero kung mali, ang laban ay sa atin na hindi natin kaya itong pagtagumpayan. The people responded by bowing down in worship. So nakita po natin yung mga tao ng hari. Sila ay nag-respond by bowing down in worship. Saan ba tayo yumuyuko? Yumuyuko lamang tayo, di ba, sa Diyos? Wala na tayo ibang niyuyukuan pa kundi ang Panginoon. Kung laging niyuyukuan natin ang Panginoon sa pamagitan ng pag-worship, walang kawala ang Panginoon. Walang kawala. Amen? Sasagutin ng Diyos ang mga panalangin natin. At ano po ang key lesson na matutuhan natin sa mga bagay na ito? When we worship, God shows up. Lagi po nating tatandaan, when we worship, God shows up. Kaya nga po, di ba, pag nag-worship tayo, hindi tayo nagsa-cellphone. Di ba? Sino ang nagsa-cellphone habang nag-worship? Wala. Kasi ang Diyos ay dumababa sa ating kalagitnaan. Mag-mature na po tayo. Sa paghayag ng salita ng Diyos, dapat wala nang nagsa-cellphone. Ang sign ng maturity ng isang Kristiyano, pag ang presensya ng Diyos ay kanyang ina-acknowledge sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon, sapagkat alam niya ng ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan, wala na pong nagsiselfone. Amen? We are matured enough. Mature na tayo, maski nga ako. Ako'y laging inaanan ng Diyos, kaya especially pag Word of God na, ina-off ko na yung cellphone ko. Pero mas maganda kung umpisa pa lang ng worship, nag-off na tayo ng cellphone hanggang mag-closing prayer. And that is a sign of maturity. Pag nagsa-cellphone ka pa sa paghahayag ng salita ng Diyos, I'm sorry to tell you mga kapatid, hindi pa po tayo mature. We are not yet mature Christian. Amen? Masakit, pero sabi nga, pag masakit, may itinatama ang Diyos. Amen? At sabi po dito, when we worship, God shows up. Amen. Dapat alam natin ito na pag nag-worship tayo, andyan ang Diyos sa ating kalagitnaan. Dapat po. At sabi po sa Psalms 22 verse 3, He inhabits the praises of His people. His presence changes everything. Tinatanggap ng Panginoon ang ating pag-worship, ang ating pagsamba. His prayer, His presence changes everything. Kung gusto nating patuloy na mabago, ang gusto nating mabago sa ating mga buhay, patuloy po tayo magpakalalim at patuloy po nating kinalangin ang gusto ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Yun po yung number 2. Worship invites God's presence into our situation. Sa bawat sitwasyon, lalo na pag negatibo, pag tayo ay nag-worship, na-invite natin ang presensya ng Panginoon. At pag ang Diyos ay dumako dyan sa ating harapan, masasagot ang ating mga panalangin. Amen? Pag ang Diyos pumunta sa harapan mo, hindi pwedeng hindi kanya sasagutin. Kaya nga nagpapatiano tayo sa prayer and fasting and worship kasi gusto nating sagutin tayo ng ating Panginoon. Pero pag ang Diyos ay hindi pumunta sa ating harapan, wala po tayong aasahan. At wag po tayong maging dahilan, mga kapatid, upang kasagutan ng kapatid mong nasa harapan mo, nasa likod mo, tayo ang maging dahilan upang hindi masagot ang kanilang mga panalangin. Huwag po tayong maging dahilan. Kaya dapat po aware tayo matured na tayo sa ating ginagawa sa ating panambahan. Kung lahat tayo ay alam natin ang presensya ng Diyos at hinihingi talaga natin ang presensya ng Diyos ay pumunta sa ating kalagitnaan, masasagot ang lahat ng ating panalangin. No exemption.
lahat ang katabi natin, ang harapan natin at nasa likod natin. Anong ligaya at anong saya na ang ipinapanalangin ng kapatid natin ay sinasagot ng Panginoon. Di ba? Masaya tayo ang panalangin ng kapatid natin, kaya dapat po tayo rin ang maging dahilan upang bumaba ang presensya ng Diyos at masagot ang panalangin, hindi lamang yung atin, kundi yung para sa mga kapatid natin. Amen! Praise the Lord! Amen! Muli ko pong uulitin, mga kapatid ko, it's not by might nor by power. Hindi sa galing ng ating pananalangin. Hindi sa galing ng ating haba ng ating prayer and fasting. Hindi sa husay ng ating pagkakaawit, but by the Spirit of God. Yan, lagi natin yan tatandaan. Sumunod lang tayo. Lagi lamang tayo susunod sa pinapagawa ng Diyos. Tagasunod lang po tayo. Amen? We should know the Word. Dapat alam natin ang salita ng Panginoon. Anong key lesson natin po dito? Okay. Number 3 pa pala. Masyado na akong tumalo. Na-excite kasi ako eh. So number 3, worship is an act of faith and releases God's power. Yun na po yun. Hindi ko lang nasabi kanina. And ano po ang key lesson na maintindihan natin at makukuha natin dito? Worship is not just a response to victory. Ang pag-worship daw ay hindi lamang mag-worship tayo dahil tayo ay pinagtagumpay ng Diyos, hindi. Sa lahat ng oras ng buhay natin, gusto ng Diyos na siya i-worship po natin. Kaya nga, the reason we live is to worship the Lord. Amen? Maging ano po tayo, aware po tayo na bukod sa gusto nating sagutin ng Diyos o labanan ng Diyos ang lahat ng ating kinakalaban, dapat maging aware din po tayo na ang worship po, ang kalakasan ay nagbumula sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Sabi po sa Zechariah chapter 4, verse 6, it's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. At ang pag-worship daw po, it is a declaration of faith before the victory. Pag po tayo ay nag-worship na after prayer, fasting, at nag-worship na po tayo, ito po ay isang pagdideklara, declaration ng ating pananampalataya bago pa man dumating ang victory na ating inaasahan. Amen. When we worship in faith, pag po tayo ay nag-worship na merong pananampalataya, God moves supernaturally on our behalf. Amen? Supernatural na kumikilos ang Diyos para sa atin pong behalf. Siya na mismo ang kikilos sa ating behalf. Amen? At tatuloy na po ako sa number 4. Worship brings peace and blessing. Yun ang nakaka-excite. Ang pag-worship ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at pagpapala. Lahat tayo gusto ng pagpapala. Aminin po natin yan. Lahat po tayo gusto natin ng pagpapala. Bukod doon sa gusto nating sundin ng Panginoon, gusto natin ng pagpapala. Gusto natin ng kapayapaan. Worship brings peace and blessings. Kaya kung gusto po natin ng peace and blessings, alam niyo po, ipagpatuloy lamang natin na magkaroon tayo ng worshiping heart. Yung pakikinig sa Facebook, meron ka nakitang word of yung mga songs na nakapagbigay ng worship sa Lord, pakinggan po natin. Pakinggan natin. Amen? So walang dahilan upang hindi po tayo makapag-worship sa Lord. Pwedeng habang tumutugtog yan, ay sinasabayan natin. Worship na po iyon. Hindi natin alam, worship na pala iyon. Amen? Lalo kung namnam natin yung spirit ng Lord, ramdam na ramdam po natin yung message ng kanta. Worship na po iyon. Sa lahat ng pagkakataon, walang dahilan upang hindi natin i-worship ang Panginoon. Amen? Worship brings peace and blessings. And after their enemies were defeated, ayan na, tinalo na ng Diyos yung sa spiritual world, tinalo na ng mga anghel sa langit, tinalo na ng Espiritu ng Diyos, yung mga spiritual na mga bagay na hindi natin nakikita. After their enemies were defeated, and yung mga physical po, matapos natin
natin mapagtagumpayan ang sakit at karamdaman, matapos natin tayo ay magkaroon ng deliverance sa ating mga finances, o matapos na makamit natin yung hinihingi natin sa Lord, ang sabi po, Judah gathered an abundance of blessing. Pagpala po tayo ay dumaan sa isang paglalaban. Ang kasunod pala noon, lalo ito ay kung naipanalo ng Diyos sa atin sa pamagitan ng prayer, fasting, and worship, Judah gathered an abundance of blessings. Sino po sa atin ang gusto ng abundance blessing? Lahat naman tayo. Lahat tayo gusto natin kasi bakit? Kasi gusto natin na sa pamamagitan ng ating mga buhay, marami pang tao ang mapagpala. Yan naman ang reason natin eh. Naniniwala ako ang Kristiyano, ang reason niya yan eh. Kaya gusto natin tayo mapagpala upang marami pang mapaabot ng pagpapala ang mga pagpapalang ibibigay sa atin. Amen. At ito ay isang napakagandang adhikain. At ito ay isang napakagandang, alam niyo po yung pag nakita ng Diyos, ang anak kong ito gusto nitong manalo sa battle, gusto nitong makawala sa lahat ng gawa ng kaaway, gusto nitong yumaman. Sige po, sabihin natin ang anak ko ito gusto niyang yumaman, gusto niyang magkaroon ng mga maraming pananalapi ay upang makapag-extend po tayo na magpapala sa ibang tao. Napakaraming nasamsam ni Jehoshaphat at ng kanyang mga kasama. Ang dami daw. So after po natin makipag-battle sa prayer, fasting, and worship, marami tayong masasabat na pagpapala na inilaan ang ating Panginoon. Naniniwala ba tayo? Amen! Naniniwala tayo kahit hindi ito natin nakikita sapagkat ang pananampalataya, yan ay mga bagay na hindi natin nakikita. Pero tayo ay naniniwala na ito po ay ating makakamtan. Halos hindi nila madala ang nasamsam nilang mga kawan. Amen? After ng laban, after sinamahan siya ng Panginoon, sila ng Lord, hindi nila sabi nga ng mga matatanda sa kaysa hindi nila na mabaktot o hindi nila madala yung mga blessings. Gusto ba natin yun? Gusto natin yun. Walang hindi sa atin na gustong tayo ay hindi magkandadala sa pagpapala. Yun ang ginawa ng Diyos. Ulitin ko po, napakaraming nasamsam ni Jehoshaphat at ang kanyang mga kasama. Halos hindi nila madala ang nasamsam nilang mga kawan, mga kagamitan, damit at maraming mahalagang bagay. 3 araw nila iyong hinakot, ngunit sa sobrang dami ay hindi nila nakuhang lahat. So pwede pala tayong pagpalain ng Diyos ay hindi na nakaya nating madala ang mga pagpapala. Kaya pala. Amen? Naniniwala ba tayong kaya? Amen. Kaya! Ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari na ating pinaglilingkuran, ay may-ari ng langit at lupa at walang mahirap gawin para sa Kanya. Habang buhay po, habang buhay, may pag-asa sapagkat ang Diyos ang ating pag-asa. Napakasarap. Kaya mamaya po, after ng preaching, malapit na po ako. Matapos tayo po ay sasamba sa Diyos. Tayo ay magpupuri sa Diyos with all our hearts, our mind, and our soul, and our spirit. Amen. Praise the Lord. Sabi po sa 2 Chronicles 20:28, pero hindi pa po natatapos doon. Sabi po, pagdating nila sa Jerusalem, ay tumuloy sila sa templo kasabay ng tugtog ng mga alpa, lira at trumpeta. They worship continually even after the battle. So after ng battle, after ng katagumpayan, ang sabi ng Diyos, sila po, doon po, sa kaharian na iyon, patuloy pa rin sumamba sa Diyos. So anong ina-expect ng Diyos? After nating mapagpala, after nating mapagtagumpayan ang mga bagay nito, ano po ina-expect ng Lord? Wala nang iba, kundi tayo po ay continually to worship the Lord even after the battle. Sino po ang makakapangako sa ating kalagitnaan that after the battle, tayo po ay magpupuri sa Diyos? Amen? Magpapatuloy tayo magpuri sa Diyos after the battle. Amen. At sabi pa po, when we face battles in life, our greatest weapon is not worry. Fear or human effort is worship. It is worship. Wala nang iba. After prayer, after prayer and fasting, worship po.
Diyan po, magsinelyuhan doon sa sinelyuhan ng kaharian ang kanila pong laban sa pamagitan ng worship. When we worship and trust God, He answers our prayers in ways we could never imagine. Yung hindi mo pa naiisip, hindi mo pa nai-imagine after ng laban ng ating makakamtan. So, masarap may laban, wala? Meron. Siyempre, kasi kung walang laban, walang maraming pagpapala. Sabi nga, di ba, much is given, much is required. We should continue in prayer and worship even after we won the battle. Yan po ang gusto ng Diyos. Ako'y naniniwala na sa atin pong natutunan ng umagang ito, ako po'y naniniwala na ito ba'y kayang-kaya na natin i-practice sa ating mamuhay. Napakasimple lang, parang simple lang, pero hindi pala simple. After natin mag-prayer, mag-fast, mag-worship tayo. Praise the Lord. They did not just survive, they thrive. Hindi lang basta tayo isusurvive ng Lord sa mga laban na meron tayo. Tayo ay kanyang pag-uunlarin. They thrive. After ng laban, tayo po ay uunlad. Because of their obedience in worship. Because of our obedience in worship, hindi lang po tayo magkakaroon ng victory, tayo po ay uunlad. Yan po ang sabi ng Panginoon sa ating kalagitnaan. And lastly po, sa kilasan natin, worship does not just lead to deliverance. Hindi lamang ito basta deliverance. It leads to greater blessings and lasting. Leads to greater, mas malaki pang pagpapala at pagpapalang hindi natatapos. Alam niyo yung pagpapalang hindi pinagpala ka ngayon, bukas hindi ka na pinagpala. Pinagpapala ka sa susunod na araw, susunod hindi ka na pinapagpala. Pero nililid pala ito. Ang pag-worship pala sa Lord, ito pa pala ay naglilid to greater blessing and lasting. Hindi ito natatapos. Yan ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Huwag, sabi po sa 2 Corinthians, sa aking conclusion, Chronicles rather, 2 Chronicles chapter 20 verse 15, huwag kayong matakot ni masiraan ang loob dahil sa maraming bagay, maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi tayo. So ano lang gagawin natin? Mag-pray, mag-fast, mag-worship at ang Diyos ang lalaban sa ating mga laban. And as Christians, instead of complaining, tayo po makomplain tayo tayo mga Kristiyano. And as Christians, tayo daw po, instead of complaining or worrying, begin to worship while facing our battles. Paalam na natin, mga kapatid, imbes mag-complain, imbes mag-worry, mag-worship po tayo. At harapin ang battle. Sapagkat alam natin, nakaharap lang tayo, pero hindi naman tayo lumalaban, kundi ang Diyos. Amen? Praise the Lord! Trust that as you worship this day, alam niyo po, sige po, pwede na po tayong gamayan. Amen. Mga kapatid, ito po ang sinasabi ng Diyos sa atin. Trust that as we worship this day, God is working behind the scenes. Habang po tayo ay mag-worship ngayon sa ating Panginoon, tayo po ay maniwala, tayo ay manampalataya, na ang Diyos ay gumagawa behind the scene. Amen? Yan po ang ating pananampalataya sa umagang ito. Let us sing this song. Ang Diyos ang sumasagot ng panalangin, believing for His mighty moving. At habang inaawit po natin ang awitin na ito, maniwala po tayo na ang Diyos ay gumagalaw. Ang Diyos ay gumagawa. Ang Diyos ay sumasagot sa anumang meron tayong gustong mangyari sa ating mga buhay. Amen? Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang Diyos na sumasagot. Ikaw ang Diyos na sumasagot. Tuminig ng panalangin. Bawat daing, bawat hibing ay iyong napapating. Kami sa iyo
Yes, Lord Jesus, tingnan mo nga po ang iyong mga anak na lumalapit sa iyo at dumadaing. Sumasamba sa Espiritu at katotohanan, naniniwala na nanampalatayang na meron ka nga pong ginagawa at gagawin sa aming mga panalangin, O Diyos. Hallelujah! Itaas po natin ang ating mga kamay at sabihin po natin sa Diyos ang panalangin ito, ang awitin na ito at manampalataya tayo sa ating Diyos na buhay. Kami sa iyo ay lumalapit, kami sa iyo ay lumadaig. Tingin itong pagsamo, tanggapin ang paglaban. Amen. Sige, tayo pa po yung awit. Hindi natin titigilan. Diyos na mabuti at tapat, Ang mga pangako, ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay hinindig, at ang paligid ay kaibigan, kami ay dadalangin, kami ay dadaling kami ay dadalangin sa Diyos na sumasagot. sa Diyos na sumasagot. Napawilan ba natin ang Diyos? Ikaw ang Diyos. Ikaw ay Diyos na mabuti Hindi tayo titigil. Hindi kami titigil, O Diyos. Nasambahin ka sa umagang ito. At hindi hanggang hindi mo na ipanalo ang laban na mayroon kami, Panginoon. Hindi kami titigil, O Diyos, hanggang hindi namin maranasan, hindi namin maramdaman ang katagumpayan, ang kasagutan ng aming mga panalangin, Lord. O Diyos, kami thank you, Jesus. Thank you, Father, and thank you, Holy Spirit. Diyos na sumasagot ng panalangin. Sige, sa huling awit. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Amen. Tinatayuan po namin na ito ay Diyos. Mga Thank you, Jesus, na mabuti at tapat sa buhay ng iyong mga anak. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Amen. kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Thank you, Jesus. Alam ko po, O Diyos, na nakatingin ka sa puso namin. Lahat kami sa aming kalagitnaan ay kilala mo, Panginoon. Alam mo ang desire ng puso namin. Alam mo ang panalangin namin. Alam mo yung mga iyak namin, Panginoon. Alam mo ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa umaga ito'y natutuhan namin na sa pamamagitan ng aming panalangin, sa pagpa-fast and pag-worship namin, O Diyos, tinalo mo na ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Yes, Lord Jesus. Sige po sa mga kapatid ko na merong special na panalangin, itong tinakda ng Diyos na panahon upang sama-sama nating ipanalangin ang mga kapatid namin ito. Kahit dyan na lang po kayo sa inyong mga pupaan, ipikit nyo yung mga mata, itaas ang ating mga kamay sa Diyos. Sige po, hindi ko po kayo kilala, hindi ko kayo nakikita. As we close our eyes in praying, in prayer, O God. Panginoon, I pray, Lord Jesus, na anuman ang pangailangan ng mga kapatid ko, special prayer na meron sila po, Panginoon, sa pamagitan ng corporate prayer na meron kami, and corporate worship na meron kami sa aming kalagitnaan. I pray, Lord Jesus, na patuloy mo nga pong katagpuin, sagutin kung ano man ang kanyang panalangin. Nakikita ka ng Diyos, kumikilos ang Diyos sa iyo, nangungusap siya sa iyo. At ito ang sinasabi ng Panginoon,
Tatanggalin ko at tinanggal ko na ang lahat ng balakid upang hindi mangyari ang kalooban ko sa iyo. Yan po ang sabi ng Panginoon sa iyo. Tanggapin mo nga po ito ng mayroong kagalakan, mayroong pananampalataya, mayroong pag-asa, at higit sa lahat mayroong pasasalamat na yan nga ay ginawa na ng Diyos sa iyong buhay. Oh, thank you, Jesus. Salamat sa mga anak mo na nakiisa sa panalangin. Salamat sa mga anak mo na nakiisa sa worship. At wala ng dahilan upang ang aming mga katabi sa kaliwa, sa kanan, sa unahan at sa likuran, wala ng dahilan upang hindi mo makatagpo ang panalangin ng bawat isa. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. And as I close, Lord God, sa aking pong special closing prayer to you, God. Heavenly Father in heaven, oh Father, Son, Holy Spirit, teach us, Lord Jesus, every one of us. Teach us to worship you in all circumstances in our lives. We declare that the battle is yours and we trust you for victory, Lord God. And as we lift our praises